Kinaumagahan ng araw na yun ay maagang nagising si Megan at pumunta sa banyo. Dito, sinalubong niya ang maganda at maliwanag na sikat ng araw sa umaga. Wala siyang pasok ng araw na yun, pero hindi niya naisipan ang magpahinga lamang. Sa halip ay nagdesisyon siyang pumunta muna sa isang lugar. Kaya nag-ayos na siya ng kanyang buhok, pagkatapos ay nagplano na siyang mamili ng groceries. Linggo ang pinakagustong araw ni Megan dahil linggo lamang ang araw kung kailan siya makakapagpahinga at nakakagawa ng ilang bagay. Lalo't kinakailangan niya talagang magtrabaho ng husto, Lunes hanggang Sabado. 3 buwan na kasi ang nakaraan nang madiagnose ang kanyang ama ng isang namamanang karamdamang nangangailangan ng malaking halaga ng operasyon. Mahal na mahal ni Megan ang kanyang ama at labis niya itong inalagaan. Matapos inumin ni Megan ang kanyang kape, ay lumabas na ito agad ng kanyang bahay. Sa kabila ng magandang panahon, ay medyo lumamig na rin ng oras na iyon, kaya binalutan na agad ni Megan ang kanyang sarili ng suot niyang jacket para tumungo sa pinakamalapit na abangan ng bus. Kakapasok lamang ng spring ng panahon na iyon at hindi pa ganon umiinit ang hangin na dala ng nakaraang taglamig. Naging dahilan ng temperatura para lumamig at mamula ang mga pisngi ni Megan. Ganun pa man ay hindi rin naman yun nagtagal. Makalipas lamang kasi ang ilang minuto ay nakasakay na din siya at nakaupo ng maginhawa sa bus. Mula sa downtown kung saan siya nakatira ay magsisimula ng pag-isipan ni Megan ang kanyang plano. Matapos magpaayos ng buhok sa isang beauty salon ay binili na ni Megan ang groceries na nakalista sa kanyang shopping list. Inabot na siya ng hapon pero nanatili pa ring malamig ang paligid. Kaya para makapagpainit ay dumako muna si Megan sa isang cafe para makapagtsaa. Hindi niya naman inaasahan na magiging ganun katao ang cafe na kanyang mapupuntahan. Nagpalingon-lingon si Megan sa paligid hanggang sa makakita siya ng isang bakanting mesa. Ang cafe ay magara at may magandang temperaturang nakakapagpaginhawa sa kanya. Rason sa pagganda ng mood ni Megan. Sa mesa, matapos humigop ng tsaa, ay napangiti na lamang si Megan. Masaya siya na may mga nagawa siyang bagay ng araw na iyon para sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay bumukas muli ang pintuan ng cafe kung saan isang lalaki ang pumasok. Ang itsura ng lalaking iyon ay pinagtitinginan ng lahat ng customers at administrators. Isang lalaki yon na nasa edad na 20 years old na. Suot ang napakalumang jacket at puro tapal ang maong na pantalon. Nakasapatos rin ito na tila nakatali na lamang para hindi mahubad sa kanyang paa. Ang mukha ng administrator ay nagpapakita na ayaw nitong naroroon ang lalaking gaya noon at nais niya itong paalisin. Wala na rin namang libreng pwesto at wala rin umanong sino man ang magiging komportable na makasabay sa pagkape ang ganong klaseng tao. Nanginginig ang lalaking waring pulubi na nagpapakitang nilalamig rin ito kagaya ng karamihan sa cafe at nais lamang na magpainit. Paalis na sana noon ang lalaki nang mapansin niya ang may ngiting pagkaway ni Megan sa kanya bilang paanyaya. Nais ni Megan na maupo ang lalaking iyon sa kanyang mesa dahil dito ay napatingin ng ibang customer kay Megan at napapailing na akala mo ay may ginagawa siyang masama. Marahan na ring lumakad ang lalaki papalapit sa mesa ni Megan. Napaupo ito ng maayos at huminga ng malalim. Dito, nagpasalamat agad ang lalaki sa ginawang tulong ni Megan. Desperado na umano ito na makapagkape para malabanan ang matinding pagkaginaw. Wag mo nang isipin yun, wala naman akong espesyal na ginawa. Ako nga pala si Megan. Wika ni Megan nang may ngiti. Napangiti ng husto ang lalaki na animong na bago ng husto ni Megan ang kanyang buhay patungo sa maayos. Ako nga pala si Spencer. Kahit na medyo hindi ako sigurado. Tugon naman ang lalaki nang may pagkadismaya sa kanyang sarili. Nasorpresa ng husto si Megan. Hindi mo alam ang sarili mong pangalan? Kung alam mo lang kung gaano ako kapagod ngayon sa aking buhay. Hindi ko alam kung sino talaga ako. Hindi ko alam ang pangalan ng aking mga magulang. Nagising na lamang ako noon, halos 1 taon pa lamang ang nakakaraan sa tabing kalsada. May tama sa ulo sa hindi malamang kadahilanan. Nabuhay sa tulong ng isang pulubi sa lansangan at wala akong maalala ni isang bagay kung ano ba ako noon at ano ang nangyari. Mahinang pahayag ni Spencer kay Megan na hindi na rin napigilang lumuha. Si Megan ay agad na nagkasimpatya sa lalaki dahil sa mga pinagdaraanan nito. Doon, inilabas na ni Spencer ang kanyang mga barya na pambayad
at binilang ito sa ibabaw ng mesa pero inawat na ito ni Megan. Di na yan kailangan, itago mo na yan, libre ko na to. Maya-maya pa ay dumating na ang taga-silbi para hatiran si Spencer ng kape. Mabilis na napaginhawa ng mainit na kape ang pakiramdam ni Spencer hanggang sa mapagtanto na niya kung gaano kaganda ang babaeng kanyang nasa harapan. Nang mga sandaling iyon ay hindi na napuna ng dalawa na nagkakaroon na sila ng mahaba at masayang pag-uusap kung saan di na nila napapansin ang tila nabubuong simpatya nila para sa isa't isa. Kung hindi pa dahil sa taga-silbing nag-abot sa kanila ng tseke ay hindi pa matatapos ang kanilang pag-uusap. Nang makita naman ni Spencer kung paanong bayaran ni Megan ang bill nilang dalawa, ay pinakiusapan muna ni Spencer ang taga-silbi na kumuha ng ballpen o lapis. Matapos mabigyan ng panulat, ay sumulat na si Spencer sa isang tissue at tinupi ito ng paulit-ulit. Agad niyang iniabot yon kay Megan. Nakiusap ang pulubi na basahin na lamang iyon matapos siyang umalis. Nais man ni Megan na mapigilan ang paglabas ni Spencer pero hindi na niya ito mapigilan. Pagkalabas ay agad na binasa ni Megan ang sulat na naging dahilan ng biglaan niyang pagluha. Naunawaan agad ni Megan ang nais na iparating ni Spencer. Malinaw ang naging saad ni Spencer sa liham. Maraming salamat sa pinakita mong kabaitan sa akin, lalo na sa libreng kape. Ang maliit mong tulong ay nagsilbing malaking biyaya para sa akin. Alam mo, kung hindi dahil sa iyo, ay nakapagplano pa sana akong magpakamatay. Maraming salamat muli. At sana'y pagpalain ka pa ng may kapal. Napaiyak na lamang si Megan. Matapos yon ay agad nang lumabas si Megan para silipin si Spencer sa labas pero hindi na niya ito naabutan. Hindi na nawala pa sa isip ni Megan si Spencer simula noon. Pilit na nalulungkot sa masamang tadhanang kanyang sinapit na bakit kaya umalis agad si Spencer at hindi siya hinintay sa paglabas. Doon, habang naglalakad sa kalsada ay napuna niya ang isang tuta. Tila lumuluha sa gutom sa tabi ng isang basurahan. Napatingin ang tuta na yon kay Megan gamit ang nakakaawa niyang mga mata. Dahilan para balutin si Megan ng awa para sa kaawa-awang nilalang. Dahil doon ay marahang nilapitan ni Megan ang tuta at dinampot ito. Paano ka napunta dito? Mahinang sambit ni Megan sa tuta habang ito'y kinakarga. Siyempre, dahil hindi naman makatugon ang tuta sa pagsasalita, ay nagpakita naman ito ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagdila sa pisngi ni Megan. Natutuwa na lamang si Megan sa paglalambing ng tuta. Pagkatapos ay agad na itong inuwi para makasama sa bahay. Pinangalanan niya ang tuta na Buddy. Tila wala namang pagod ang tuta na walang ginawa kundi ang magtatakbo at maglaro sa loob ng bahay. Ginangat-ngat ang lahat ng makita nito at maaabot nitong bagay. Rason para maging problema din ito ni Megan kahit papano. Pero tinaga ni Megan na maalagaan at maturuan ang aso ng disiplina sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho. Kaya si Buddy ay nagawa pa ring lumaki bilang isang mabait at masunuring aso. Simula nang makasama ni Megan si Buddy, ay nadagdag na ito sa kanyang responsibilidad sa buhay. Pero sa kabila noon ay wala pa ring araw na lumipas na hindi nawala sa isip ni Megan si Spencer. Nang makasanayan ni Buddy na maipasyal siya ni Megan sa parke, ay wala itong ibang napaglilibangan doon kundi ang manghuli ng squirrels. Isang araw, matapos mamasyal ang mag-amo, ay dumaan muna si Megan sa isang supermarket para maibili ng pagkain ang kanyang alaga. Laging nakakabili si Megan doon ng sariwang buto para kay Buddy. Pagkalabas ng supermarket, ay doon ay nabungaran nila ang isang pumaradang SUV kung saan bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng kagalang-galang na kasuotan. Umagaw sa pansin ni Megan ang itsura ng lalaki na iyon hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Dahil ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang pulubing kanyang nakilala noon na si Spencer. Siguradong sigurado si Megan na yun ay si Spencer na agad din naman siyang napansin kasama ng kanyang alaga. Megan, kinagagala kong makita kang muli. Napangiti na lamang si Megan sa pagkasabik pero medyo nag-aalangan pa ito dahil sa laki ng pinagbago ni Spencer. Anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang suot mo? May pagtatakang tanong ni Megan. May nais pa sanang idagdag si Megan noon na nais niyang sabihin nang biglang yakapin siya ni Spencer at takpan ang kanyang bibig sa pamamagitan ng isang halik. Lingid pala sa kaalaman nila na si Spencer ay anak ng isang milyonaryong landowner na nakidnap isang taon na ang nakakaraan.
Binigyan ng mga kidnappers ang ama ni Spencer noon ng malaking halaga para matubos ang kanilang anak, pero walang ibang nanaig sa ama niya kundi pride at katigasan ng ulo, dahilan para hindi ito sumunod sa kahilingan ng mga kidnappers. Rason yun para walang magawa ang mga kidnappers kundi ang gulpihin ng todo si Spencer at itapon na lamang sa isang gilid ng kalsada. Nakaligtas man si Spencer ay labis pa rin ang naging tama nito, lalo na sa ulo na nakaapekto sa kanyang memorya, hanggang sa bumalik na rin ito isang araw at mapagtanto na hindi pala Spencer ang kanyang pangalan kundi Josh. Matapos makinig sa istorya ni Josh ay napangiti na ng labis si Megan. Niyakap siya ni Megan ng napakatagal na tila nakilos ng kusa ang kanyang katawan. Naunawaan ko na noon na ang pagtulong na ginawa mo sa akin sa cafe ay literal na nagbago ng husto sa aking kalagayan. Binalik ako nito sa dati kong buhay. Pagkalabas ko ng cafe noon ay may isang lalaki na biglang humila sa akin na siya palang kanegosyo ng aking ama. Nakilala niya ako at doon na nagsimula na maging maayos ang lahat. Nagdaan ako sa treatment at rehabilitation para mabalik ang aking memorya. Pero ang isa sa bagay na hindi ko kayang malimutan pa simula ng gabing yon, walang iba kundi ikaw. Nangako ako sa sarili ko na kapag nagkita tayong muli, ay aayain na kitang magpakasal. Malinaw na pahayag ni Josh habang inilalabas ang isang singsing na matagal na nitong binili para sa pagkakataon na iyon, na labis na nagpabigla kay Megan. Natigilan si Megan at hindi makapagsalita sa biglaang proposal ni Josh sa kanya. Naging mabilis man ang pangyayari, ay hindi na rin nagdalawang isip si Megan na sumang-ayon. Tila nakisang-ayon naman si Buddy sa pamamagitan ng pagtahol at pagwagayway ng kanyang buhok. Doon, isinakay na ni Josh si Megan at Buddy sa kanyang SUV at nagsimula na silang mamuhay ng masaya at magkasama, hanggang sa mapatira sila sa isang maganda at malaking bahay na binili ni Josh, malapit sa isang lawa at kakahuyan. Bumili din si Josh ng 2 rundown farm sa lugar na iyon. At matapos ang ilang reconstructions at magagandang investments ay nabago ni Josh yon sa isang matagumpay na agricultural business na naging dahilan ng malaking income para sa kanilang pamilya. Kaya si Josh ay nakapaglaan na rin ng tahanan para sa ama ni Megan at sinagot na rin nito ang ilan niyang gastusin at pangangailangan. Nagkaroon ng 2 ng maganda at magarang kasal at nanganak ng isang malusog na sanggol na naging dahilan lalo para sila ay maging masaya at maligaya.